Good morning! Good morning. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Good morning! Sige po, batiin po natin sila. God bless you. Yung malayo sa inyo, kawayan nyo. Hi! Ayan. Amen. At nais po nating i-welcome ang kasama ni Darren. Anong pangalan niya, kuya? Simon, welcome ka sa Sambayang Kristiyano Ministries. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Simon. Ikaw ay nasa Born Again Full Gospel Christian Church, Simon. Kaya welcome, very much welcome ka sa iglesia na to. Amen. At tayo po ay mananalangin na merong mga magsa-celebrate ng kanilang birthday this coming week. At di ko alam kung invited tayo, pero siguro. Sa March 20, si Darren. Birthday niya po sa March 20. March 21, si Takashi. Kaso wala siya. March 22, si paring Ronald. Ayan, kaya tatlong taga Riverside to eh. Ayan. So, birthday po nila. Sunod-sunod sila. March 20, 21, and 22 yung mga magbe-birthday. Kaya, happy birthday sa inyo. Pag-pray natin yung mga magsa-celebrate ng kanilang kaarawan for the coming week. Sige po, manalangin na po tayo. Minsan pa, Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa umaga na to. Tunay nga na napakabuti mo, napakadakila mo, napakabait mo, O God. Salamat sa mga buhay na meron kami ngayon. Salamat sa hininga. Salamat sa hangin, O Diyos, na bagamat hindi namin ito nakikita, ito ay iyong ibinibigay sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng buhay. Salamat po sa napakaraming biyaya na ipinagkakaloob mo. Nakikita namin o hindi ang mga biyaya at pagpapala na to. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, purihin ang dakilang ngalan mo sa mga kapatiran namin na magsiselebrate ng kanilang kaarawan. Sa March 20, si Darren, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpakilala sa buhay ng bata na to. Mag-usap ka sa kanya, O Diyos, at kung meron pa siyang mga bagay na nais niyang maunawaan, maintindihan, Panginoon, sapat-sapat ang karunungan nagmumula sa iyo at ikaw po ang siyang kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang puso. I-bless mo po yung March 20, yung special na araw para sa kanya. Pasayahin mo po siya at kung ano pa po yung kahilingan niya for that special day, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi ito ipagkaloob sa aming kapatid. Ganon din si Takashi, bagamat wala po siya rito, Panginoon, we continue to pray for long life and good health sa lahat ng mga magsa-celebrate ng kanilang birthday and even to Ronald, Panginoon. Thank you for his life. Dalangin namin, Panginoon, na isang araw ma-realize niya yung kahalagahan ng pagsamba at higit sa lahat kahalagahan ng paglapit po sa iyo, O Diyos. Patuloy na ingatan mo nga po si Ronald, Panginoon. Ganon din dalangin namin ang mga may sakit, katulad ni Nanay Ilyang, masakit ang kanyang ulo. Ikaw po, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Our Jehovah Rapha, our great physician, Lord God. Hipuin mo po si Nanay Ilyang. Sama na po si Tatay Inyong sa mga oras na to. In Jesus' name, Lord God. And we also extend our condolences to their family sa pagkawala ng pamangkin daw po ni Tatay Inyong, Lord God. Comfort them right now in Jesus' name, Lord God. We also pray for Morissette, Panginoon, na suka ng suka. Dalangin po namin mawala na po ang pagsusuka niya at manumbalik na po sa normal, Panginoon, si Maurice, Lord God. At sa lahat ng mga narito, kung ano man po yung aming nilalaman ng puso namin, laman ng isip namin ngayon, alam na alam mo to, God. Dahil kilalang kilala mo kami, dahil ikaw ang may likha sa amin. Kaya tinataas ko ang bawat isa sa iyo, O Diyos. Magpakilala ka at patuloy na hipuin mo ang bawat isa sa amin. The Word, Panginoon, i-reveal mo po ito sa amin, lubusan namin maunawaan, and we continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. As you have said in your Word, if there are 2 or 3 gathered in your name, nandoon ka kasama ng mga nag-gather na yon. Kaya naririto ka sa aming kalagitnaan sa oras na to. In Jesus' name, we just thank you for your presence, Lord God. At sa lahat ng mga nakakapakinig, nakakakita, nakakaalam ng gawain
na to, sa aming kaliwa, sa kanan, sa aming harapan at likuran. Dalangin din namin ang mga kapitbahayan namin, O Diyos. Patuloy na hipuin mo po sila at dapo mo ang kanilang mga panyapak sa iyong tahanan, sa iyong iglesia, Lord God. Ito pong aming samot dalangin sa iyo in Jesus' name. Amen! 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 Hallelujah! Amen! Katulad po ng ating inawit, tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Amen! Amen! At tayo po ay sama-sama na nagbibuild, no? O nagtatayo po tayo ng community. We are building community for Jesus Christ. Amen. Ano yung building community for Jesus Christ? Tayo bilang mga body of Christ or mga katawan ni Kristo. Remember? Tayo po ang mga katawan ni Kristo. Sino ang ulo natin? Siya. He is the head. And we are His body. No, lahat po ng iglesia ng Diyos na tunay na nananampalataya sa Kanya, ayun po ang Kanyang katawan. Sa pamamagitan ng katawan, magkakaroon ng building of community for Jesus Christ. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay ano? Magkaroon ng kaligtasan. Amen! Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang mga tao. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya nais niya na maligtas ka. Amen! Nais po ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Ang sabi sa Biblia, pumunta siya rito to seek and save the lost. Hinahanap niya po talaga ang mga nawawala. Hinahanap niya talaga ang mga hindi pa nananalig sa Kanya. Hinahanap at tinatawag niya ang mga ayaw manalig at sumunod sa ating Diyos na buhay. Because our God is true. Buhay po ang ating Panginoong Diyos. Kaya paano po tayo makikipag-interact dito sa ating komunidad, sa ating kapaligiran, dito sa iglesia, kapaligiran ninyo, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pamilya? How do we interact with them? Bilang mga mananampalataya na po ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Ang sinasabi po rito, Ephesians 4, verses 15 to 16. Sabi po rito, nakita na po ating salita? Ephesians 4, verses 15 to 16. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakasulat po siya sa Biblia. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng ano? Ng pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang kumausap sa amin at patuloy na magbigay ng kapahayagan at kaliwanagan upang maabot at maunawaan namin ang mga salita mo sa araw na to. Amen. Makita po natin dito, no? Sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Amen. At sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. He is the head of this church. And because He is the head of this church, ang katotohanan ang itinuturo natin. At ano ang totoo? Na si Jesus ay Diyos. Na si Jesus ay buhay. Na si Jesus ay totoo. Na si Jesus ay makapangyarihan. Amen. Amen. Bakit? Sino bang may lalang ng lahat ng ito? Tayo ba? Sinong may gawa ng lahat ng ito? Tayo ba? Hindi. Meron pong lumikha sa lahat ng ito. At yan po ang ating makapangyarihang Diyos na minsan nakakalimutan natin, kailangan nating marinig ng marinig ng marinig ang alin? Ang katotohanan.
Kailangan marinig natin ang salita ng Diyos para tayo magkaroon ng pananalig, para tayo magkaroon ng pananampalataya, para mabuksan ang ating kaisipan na isinasarapilit ng kaaway, sinasarapilit ng demonyo, na walang magagawa ang Diyos. Yun po yung mga kasinungalingan na ginagawa ng kaaway sa kaisipan ng mga tao. Kaya nga sabi rito, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, magiging ganap tayo kay Kristo bilang siya ang ating ulo. Walang ibang boss dito kung hindi ang ating Panginoong Jesus. He is the head of this church. Amen. At sino rin ang head natin? Siya rin ang ating Panginoong Jesus. Tinawag po tayo ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos para maging humble. Ano yung humble? Maging mapagpakumbaba. Ito po yung mga tinuturo ng Diyos sa atin. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay maging mapagpatawad. Amen. Tinawag niya tayo, tinuturuan niya tayo na maging mapagpatawad. Bakit? Sa mundo na to, merong mga pwedeng nananakit sa atin, di ba? Nasasaktan ang damdamin natin, nasasaktan ang puso natin. Meron at nangyayari po yan sa atin. Pero tinuturuan po tayo ng Diyos na tayo ay maging mga mapagpatawad ng mga anak niya. Remember yung ginawa sa kanya? Yung pinagpapalo siya? O ngayon, malapit na po ang mahal na araw. Se-celebrate yan ng mundo. Na kung saan sasabihin na naman nila sa araw ng kailan ba mamamatay si Kristo sa kanila? Biyernes Santo, patay daw si Kristo. Nais kong malaman nating lahat, isang beses lang namatay ang ating Panginoong Jesus. After that, after 3 days, buhay na siya hanggang ngayon. Amen. Amen. So yun, isang beses, isang taon, inaalala ang Diyos kung anong ginawa ng Diyos sa mga tao, anong inalay ng Diyos sa mga tao, anong ipinakita ng Diyos. Maganda naman po yun, inaalala nila. Pero, di ba, kailangan bang isang beses sa isang taon mo alalahanin ang Diyos mo? Ang Diyos na lumikha sa'yo? Amen? Ang Diyos na nagmahal sa'yo, bagamat ang tao hindi minamahal ang Diyos, pero ikaw mahal ka ng Diyos. Tayong lahat mahal ng Diyos. Kaya nga niya binigay yung kanyang sarili, yung buhay niya. Inalay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Para kanino yon? Para sa sarili niya? Di niya kailangan yon. Diyos siya eh. Amen? Di niya kailangan yon. Pero bakit niya yung ginawa? Para sa ating lahat. At yun po yung katotohanan doon. Tinawag po tayo ng Diyos na patuloy na magpakumbaba, magpatawad, sinong nananakit sa atin, patawarin po natin kahit na sabihin natin sobra yung ginawa niya, napakahirap niyang patawarin. Pag hiningi po natin sa Diyos, in the process, alam ko naman po, kung sakali talagang malalim yung sugat, sa tamang panahon ng Diyos, hihilumin niya ang sugat. God heals every wound. Amen. No? At ano pa? Tayo po ay tinawag ng Diyos para magmahalan. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo dapat yung katabi mo. Mahal mo dapat yung kapwa mo. Kaya nga po tayo, binabalik sa atin ng Panginoon ito, itinuturo sa atin ng Panginoon, let's build community for Jesus. Why? Because we love our neighbor. Amen. Mahal natin ang ating mga kapwa. Kaya nga tayo ay nag-iimbita. Kaya tayo nagpupursiging mag-imbita, magtawag. Nasambahin ang Panginoong Yesus sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Dahil mahal natin sila. Dahil yun din ang gusto ng Diyos. Ang lahat ay maligtas. Ang lahat ay makatagpo ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya po dito sa verse natin, sabi rito,
Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan. Tayo po yun, body of Christ, ang iglesia, mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay ano mangyayari? Lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. It is very, very true that God is love. Amen. Ang Diyos po natin ay pag-ibig. Mahal tayong lahat ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga tao. Ngunit ang tao hindi tinutumbasan o hindi minamahal ang Diyos. Bakit? Mas mahal ang sarili. Mas inuuna ang nais. Mas inuuna yung gusto. Mas inuuna yung kaabalahan sa mundo na to. Kahit pa araw ng linggo, kahit sinabi na ng Biblia, 6 na araw sa inyo, 1 araw sa akin, nasaan ang mga tao? Nandoon sa kanilang pinagkakaabalahan. Noong unang panahon, balikan lang natin ng konti. Bakit nga ba tinawag si Moises ng ating Panginoong Diyos? Para iligtas yung mga Israelita sa pag-aalipin ng Paraon, ng mga Egyptians. Tama? Yung sa ating pong history. At bakit gusto ng Diyos na lumaya ang mga Israelita sa kamay ng Paraon? Dahil yung Paraon hindi naniniwala sa Diyos. Nandun sila sa bansang hindi naniniwala, hindi sumasamba sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Moises, iligtas mo ang mga Israelita para ano? Para sumamba sila sa akin. Nakita niyo yung value ng pagsamba sa Diyos? No? Ganun kahalaga sa Diyos ang pagsamba. Amen. Dahil doon sa Egypt, hindi nila nagagawa yung pagsamba. Dahil parurusahan sila ng Paraon. Dahil hindi naman naniniwala yung Paraon noon sa Diyos Di ba kung ano-anong himala na yung ginawa ni Moises? Anong nangyari? Tinutumbasan ng mga salamangka ng Paraon. Ginawang ahas yung tungkod ni Moises. Nakaya rin ng mga nakaya rin ng mga salamangkero, yung mga tao ng Paraon. Tama po ba? Ginawa niyang dugo yung tubig? Nagawa din ba nila? Nagawa nila. Hanggang sa umabot yun sa ilang sumpa, 10. At ang kahuli-hulihan, mamamatay ang lahat ng kanilang panganay. Maging hayop. Nangyari? Nangyari. Bakit? Totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ito palabas. Pero yun ang nakasulat sa Biblia. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Kung may pasimula, may pagtatapos. Kaya habang hindi pa po natatapos yung panahon natin, magpatuloy po tayo. Kahit napapaya tayo na nag-iimbita, napapaya tayong magbahagi ng salita ng Diyos, magpatuloy po tayo. Dahil ang gusto ng Diyos, mahal ng Diyos ang mga tao, gusto niya maligtas ang mga tao. And that way, we can build the community for Jesus Christ. Maging katuwang po tayo dahil tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Maging katuwang po tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesus at gampalan po natin ang ating tungkulin sa ating mga kapwa. Meron po tayong tungkulin sa ating kapwa. Remember, tayo po'y tinawag ng Diyos hindi para lamang maupo. Kung hindi tinawag tayo ng Diyos, anong sabi niya sa Mateo 28? Humayo kayo! Balikan natin. Para makita po natin. Matthew chapter 28, verses 19. Tingnan po natin, Matthew chapter 28, verse 19. Ito po ang utos ng Panginoong Hesus. Kaya humayo kayo at ano daw? Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So makita natin dito, maliwanag, may ending. Amen! Matatapos po ang lahat sa atin. Matatapos ang sanlibutan. Mapapalam ang sanlibutan na to. Ang mananatili at matitira ang salita ng Diyos. Amen. Utos niya to. Humayo kayo at gawin yung alagad ko. Hindi nga lang sinabi ng Diyos na humayo kayo, imbitahan niyo sila. Hindi eh. Ano sabi? Gawin yung alagad. Alagad ng Diyos. Kaya tinuturuan po natin ang bawat isa. Nagtuturuan po tayo paano maging alagad ni Kristo. Dahil yun ang kanyang utos. Amen po ba? At bukod dun sa inutos niya na yon, na gawin tayong alagad, bautismuhan niyo sila. Kaya meron tayong tinatawag na bautismo or baptism. Dahil ang pagbabautismo ay yung nakakaunawa na. At ang bautismo po ay inilulubog sa tubig dahil yun po ang tunay na kahulugan. In the Greek, yung baptize, ang ibig sabihin niya ay to immerse. Ilubog. Hindi wisikan. Ilubog. Maliwanag po. Kaya itong mga bagay na to na minsan akala natin tama, ay hindi talaga siya tama. Kung hindi natin alam ang katotohanan, anong dapat gawin? Saliksikin natin ang Diyos. Saliksikin ang Biblia. Nasain na makilala ang Diyos. Lumapit sa Diyos. At hindi po tayo bibiguin ng Diyos kung tayo po'y patuloy na nauuhaw sa Kanyang salita. Ibibigay at ibibigay niya. Sasagutin niya po tayo. Anong kailangan natin? Mga kapatid, magkaisa po tayo na ma-build po natin ang community ng ating Panginoong Jesus. Dahil tayo po ang pinagkatiwalaan niya sa lugar na to. Ephesians 4:1-3. Sabi po rito, Ephesians chapter 4, verses 1-3. Sabi ni Pablo, si Pablo po ito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Literally, nakakulong si Pablo. Remember? Ito po talaga ay naranasan ni Pablo. Siya talaga ay kinulong. Bakit siya kinulong? Dahil lang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Walang ibang dahilan. Yun lang. Amen? Kaya galit na galit ang mga tao sa mga nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sige, tuloy po natin. Binibigyan ko lang kayo ng konting katotohanan para konti kasi hahabaan po tayo. Dahil doon sa mababasa ninyo. Sabi niya rito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo. Ano yung namamanhik? Parang nakikiusap, no? Nakikiusap. Namamanhik sa inyo na ano daw? Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Di may tinatawag talaga ang Diyos. May pagtawag po ang Diyos. Amen? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Verse 3. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Anong bilin sa atin dito? O ano yung ipinamamanhik na sinulat ni Pablo dito sa Biblia? Tayo na po ay mamuhay gaya ng mga tinawag ng Diyos. Maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga. Kasama po talaga yung katyagaan. Amen. Yung pagtsatsagaan po natin yung mga tao. Lord, ayaw nila. Sige lang, pagtsagaan mo lang. Lord, matigas ulo nila. Sige lang. Ipanalangin, pagtsagaan. Maging mabait pa rin, maging mabuti pa rin. Maging mapagpakumbaba. Minsan kasi, di ba, bilang tao, umiiral po sa atin yung ayaw mo, di wag mo.
Bahala ka. Sino bang hindi maliligtas? Di ba minsan, nakakaano po tayo ng ganyan. Pero ano sabi sa atin rito? Magpakumbaba, maging mabait, maging matyaga. Mga kapatid, yung mga pamilya po natin, pagtiyagaan po natin sila na hikayatin, imbetahan, dalhin sa Panginoon. Ikaw na nandyan ngayon, na nakaupo ngayon, na nakakarinig ng salita ng Diyos, may dahilan ng Diyos kung bakit ka nariyan. Amen. May purpose ang God sa mga buhay po natin. Dahil may pagtawag ang Diyos sa bawat tao. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag ang Diyos, pero kakaunti ang napipili. Bakit? Kakaunti yung tumutugon eh. Kaya nga ang sabi sa Mateo, maluwag ang daan patungo saan? Sa kapahamakan. Pero makipot ang daan patungo saan? Sa daang matuwid. Balikan natin, Matthew 7. Tama ba ako? Nasa Matthew po 7 ba yun? Yung daan? Ayan, tama. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Para nakikita natin. Itong ating sinasabi rito. Ng salita ang ating pong pinangangaral at sinasabi dito sa ating iglesia. Anong sabi rito? Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi, pumasok kayo, saan? Sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan nino ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong nyon. Pwede may tumabi kila nanay, wala silang Bible. Tabihan niyo po sila nanay, wala po silang Bible. Amen. So, sabi rito, salamat, Winnie. Sinasabi rito na ang pasukin natin ay yung alin? Makipot na pintuan. Bakit? Doon sa daan na yon, ang daan na yon, bagamat makitid, yon ang daan patungo sa buhay. At yung buhay na sinasabi rito, yun yung buhay na walang hanggan, na atin pong hinahangad, na atin pong pinapanalangin sa Panginoon na sa pagdating ng araw, makakasama tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan na ang kasama natin ay ang Diyos. Amen! Ang kasama natin ay Diyos. Bakit? Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Dahil nasusulat din po yan. Meron talagang dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga sabi sa atin dito, magmahalan, maging mabait sa isa't isa, maging matyaga tayo sa isa't isa. Turuan natin, tayong mga nakakapakinig, tayo po ang gagamitin ng Diyos para ma-build ang community na ito para sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, paano po ba yun? How to build the community for Jesus? Number 1, serve together. Maglingkod po tayong lahat. Maglingkod ang bawat isa. Paglingkuran natin ang bawat isa. Paglingkuran natin ang mga kapwa natin. Hebrews 10:24. Basahin natin. Hebreo 10:24. Hebrews chapter 10, verse 24. Sabi rito, nakita niyo na po? At sikapin nating, mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti, hindi tayo maliligtas niyan, pero ang bunga ng pananampalataya natin, isa sa bunga ng ating pananampalataya ay gumagawa tayo ng mabuti. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gagawa ka ng pawang mga kabutihan. Amen.
So, paano po yung mga maggawang mabuti para sa ating kapwa? Reach them out. Abutin po natin sila. Amen. Katulad ng mga ginagawa natin ngayon. Pinupuntahan natin sila sa kanilang mga tahanan. Dinadalaw natin sila. Niyayakag natin sila. Inaabot natin sila dahil alam natin ang tao kailangan ng Diyos. Tayong lahat kailangan natin ang Diyos dahil walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi ang Panginoong Hesus lang. Yang katabi mo, di ka maliligtas niyan. Pero pwede siyang gamitin ng Diyos para malaman ang katotohanan. Amen! Pwedeng gamitin ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang magbahagi ng salita ng Diyos at yung mga tao na ibibigay ng Diyos sa atin, yun ang ating ipagkakaloob sa kanila, ipaalam natin sa kanila ang totoo, ang mabuting balita. And that is the gospel. And gospel is all about Jesus Christ. Amen! So maglingkuran po tayo, no? Paglingkuran natin ang bawat isa. Magtulungan po tayo. Gamit-gamit yung God-given gifts. Ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban ng Diyos ng regalo na pwedeng magamit para sa kalingkuran ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay binigyan na ng gift ng Panginoon upang magamit natin ito sa kanyang ubasan. Amen? Yung mercy, yung service, yung faith, yan po yung mga gifts na ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin. At yung time din natin, pwede natin ibigay yung pong ating oras. Yun po yung pinakamagandang maibibigay natin sa ating kapwa. Na yung kapwa natin, pinaglalaanan po natin sila ng ng oras. Amen? Bibigyan natin sila ng oras. Tayo ay maglilingkod sa kanila. Tayo po ay tagapaglingkod ni Kristo at tagapaglingkod bilang tagapaglingkod ni Kristo. Naglilingkod tayo sa mga kapatid sa pananampalataya. Naglilingkod tayo sa mga tagalabas. Naggusto rin natin na sila man din ay kumilala at manalig sa Diyos na buhay. Amen. Dahil si Kristo mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ay tagapaglingkod. Hindi siya pumunta rito para siya maging master, para siya maging hari. Hindi siya pumunta rito para siya yung paglingkuran. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ay naparito para siya'y maging lingkod. Nasaan yun? Mark 10:45. Sige, tignan po natin. Marcos, sa Tagalog po. Mark chapter 10, verse 45. Marcos 10:45. Sabi po rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nakita po natin to? Ang Panginoong Hesus natin, hindi siya naparito para paglingkuran. Pero kung tutusin, pwede naman. Diyos siya eh. Diyos siya, hari siya ng mga hari. Hindi, actually mali ako, hindi pwede naman. Dapat lang na paglingkuran siya. Dahil siya po ay Diyos, siya po ay hari. Amen. Dapat lang, pero mapagpakumbaba ang ating Diyos. Anong ginawa niya? Naglingkod din siya. Paano siya naglingkod? Nagturo ng nagturo? Nagpakain? Remember? Pinakain niya ilang beses? Ang binilang doon sa pinakain niya, mga lalaki lang ha? 5,000? Pwera yung mga babae at mga bata? Nagpakain siya? Nagpagaling ng mga may sakit? Tama po ba? Hindi siya tumigil ng paglilingkod sa mga tao. Noong nabuhay ang Panginoong Hesus, ginawa niya ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Nagturo siya ng nagturo, nagpagaling ng nagpagaling, nagpakain, walang sawa, paulit-ulit. Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus.
siya'y naging tagapaglingkod. Hindi siya pinaglingkuran, inapi-api pa nga eh. Hindi na nga siya pinaglingkuran ng mga tao, inapi-api pa, dinura-duraan, pinukpok sa ulo kung saan-saang bahagi ng katawan, nilagyan ng koronang tinik, na dumugo na yung ulo ng ating Panginoong Hesus, tinampal-tampal, hinampas ng walis tambo, at kung ano-ano pa. Yan ang mga ginawa ng tao sa Diyos. Kung tutuusin, isang pitik, kaya niyang mawala lahat ng gumawa nun sa kanya. Tama? Diyos siya eh. Makapangyarihan siya eh. Pero hindi niya yung ginawa. Bakit? Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa tao. Ano sabi niya nung nandun na siya sa krus? Mamamatay na lang siya. Ano pang sabi niya? Ama! Patawarin mo sila! Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon kabuti, ganon kaganda ang puso ng ating Panginoong Hesus. At yun yung mga aalalahanin nila ngayong mahal na araw. Pero sa ating mga nananalig, nananampalataya na sa ating Panginoong Hesus, di ba? Maiisip mo na ginawa yun ng Diyos sa'yo. Any moment, talagang ikaw ay matutuwa sa Diyos dahil salamat Panginoon at ginawa mo to para sa akin. Sino ba ang mga tao? Sino ba ako para alayan ang buhay ng Diyos? Di ba? Kung tutuusin, limiin natin ang ating mga sarili. Sino ba talaga tayo para pag-alayan ng Diyos ng buhay niya? We are just nothing. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Why? Because we are just nothing. Without God, we can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala rin po tayong magagawa. Amen. Kung walang nilikha ang Diyos, meron ka bang makakain ngayon na prutas? May enjoy mo ba ang prutas ngayon? Kung walang nilikha ang Diyos sa mga halaman at puno, may makakain ba tayo ngayong mga gulay? Bukod doon, may mga lilim ba tayong masisilungan sa pamamagitan ng mga puno na yan? Kung walang lumikha, bakit may dagat? Saan galing ang dagat? Saan galing ang ilog? Na ang dagat pinag-aralan ng mga sikat na tao, kilalang mga tao, pinag-aralan nila ang mundo. May nagsasabi ang mundo ay square. O yung mga estudyante, tama? Sa history, sabi sa libro, may mga nag-aral, may nagsabi na matatalinong tao. Sino ba yun? Ang mundo raw ay square, pero may nakapagpatunay sa kanyang paglalakbay. Si Magellan ba yun? Na ang mundo raw ay, ayaw niyo ako sagutin mga estudyante ha, na ang mundo ay bilog. Napatunayan niya na ang mundo ay bilog. Bakit? Ganun ang nilikha ng Diyos. Ang mundo ay bilog. Sino makakapagpaliwanag kung bakit may dagat, bakit may bundok? Saan ang galing yan? Evolution theory? Remember, that is just a theory. According to what they have learned. Amen. Di ba ang daming theory paano nagkaroon ng mundo? Ang dami niya, mababasa sa mga aklat at hanggang ngayon, inaaral po yan. Hindi po ako nagyayabang, pero kasi nagtuturo ako. Amen. So sabi po sa atin dito, ang Panginoong Hesus, naging tagapaglingkod dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. Sa laki ng pagmamahal niya sa atin. Kaya sino ba tayo para hindi lumapit sa Diyos? Sino ba ako? Sino ba tayo para hindi maniwala sa Diyos na buhay? Saan ka ba talaga galing? Maaaring ang isagot mo, siyempre sa nanay at tatay ko. Tama naman yun. Yung nanay at tatay mo, saan galing? Sa nanay at tatay niya. Yung nanay at tatay niya, saan galing? Sa nanay at tatay niya. Yung nanay at tatay, matatapos ba yun? May pinagmulan kasi yun. Amen! May pinagmulan kasi yung tao. Ganon. Ganon kagaling ang Diyos natin.
Kahit nahari siya, pwede naman talaga siyang, pwede niyan sabihin, paglingkuran niyo ako, gawin niyo ito. Pwede naman ganun eh, yung puro utos na lang siya. Pero hindi niya yung ginawa. Why? He set an example of being a humble. Na gano'n siya ng halimbawa eh, na maging mapagpakumbaba. At itong mga taong nanakit sa kanya, pumatay sa kanya, remember, ang pumatay sa kanya, mga tao, tama mo ba? Mga Romano, itong mga pumatay sa kanya, mahal niya pa rin. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. Kung meron po tayong hindi nauunawaan, ito ang Biblia. Siya po ang sasagot. Amen. Kaya tayo po, magpakita tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Mahalin natin ang ating mga kapwa dahil ang mahalagang utos ng Diyos, yung 10 utos po ng Diyos, sinam-up niya na lang sa 2. Una, mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang mga tao, kaya tayong mga tao, tinuturuan niya tayo na mahalin din natin ang ating mga kapwa. Paano pagmamahal? Love thy neighbor as you love yourself. Kung paano mo mahal yung sarili mo, ganun mo rin dapat mahal ang iyong kapwa. Amen. Let's give love. Not only on Christmas Day. Kasi nasa kanta yun, di ba? Hindi dahil sa magpapasko o may okasyon, kaya mo pinapakita yung pagmamahal mo. Hindi. Wala yun sa event. Araw-araw. Ang pagbibigay ng pagmamahal. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Amen. Then that's how we build the community for Jesus Christ. 2 Corinthians 9, 10 to 14. Sabi po rito, 2 Korinto po sa Tagalog, 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 14. Sabi po rito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadaling ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Amen. Ang Diyos po ang magbibigay, ang Diyos ang magpapasagana, sa Kanya galing ang binhi, sa Kanya galing kung ano man meron tayo ngayon at kaya niya pa itong palaguin. Ang sabi rito po sa ating binasa, pasasaganain tayo ng Diyos, yung kabutihang loob natin, magsisimula sa kabutihang loob. Gusto natin ang tumutulong, gusto natin umaabot ng mga tao, magsisimula doon. Pasasaganain ng Diyos sa puso natin ang kabutihang loob na yan upang kahit sinong makaharap natin ay kaya nating abutin. Amen. Sabi po ni Pastor Yong Gitcho, si Pastor Yong Gitcho, siya yung merong pinakamalaking Christian church. Actually, not only in Korea, world pala yun. No, si Pastor Yong Gitcho. Before, 750,000 yung members niya. Ngayon, alam ko millions na yung kanyang member. At sabi niya, ministry is not only spiritual,
but also practical. Bakit? Bakit niya sinabi yon? Meron siyang pinatotoo o kinuwento. Sabi niya, mabilis lang. Isang araw, nag-evangelize siya. Kumatok siya sa isang pinto, pinagbuksan siya ng babae. Anong kailangan mo? Sabi ng babae sa kanya. Pinakilala niya, ako si ganyan, at gusto ko makilala mo si Jesucristo, at kung paano ang ating Panginoong Diyos ay pwede tayong makarating sa langit, ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo ang naging sagot daw ng babae sa kanya? Sinigawan siya at sinabi sa kanya, anong langit ang pinagsasasabi mo? Walang langit. Ako'y nasa impyerno na. Tingnan mo, binuksan ng babae yung pinto ng bahay, maluwag na pagbukas, para makita ni Pastor Yonggi Chu yung nasa loob. Tingnan mo ang kalagayan namin. Kami ng mga anak ko walang makain. Tingnan mo yung asawa ko, ayun, lasing. Hindi ba impyerno tong buhay na to? Tapos sasabihin mo, pupunta-punta ka rito? Sasabihin mo, may langit? Walang langit. Alam nyo, hindi siya raw nakakibo. Dahil totoo yung sinasabi ng babae. Tama po ba? Totoo yung sinasabi ng babae. Impyerno yung buhay niya, dito pa lang sa lupa. Kaya sabi niya, Lord, umalis siya. Wala siyang masabi. Dahil ang nagsalita, yung babae. Sabi niya, siya yung nag-preach sa akin. Hindi ako nakapag-preach. Nakakatawa pong makinig kayo minsan. Kay Pastor Yonggi Chu. Bagamat patay na siya, meron pa rin po siya sa YouTube. Sabi niya, siya yung nag-preach sa akin, wala akong masabi. Umalis na lang ako. Kasi, totoo yung sinasabi niya. Na yung buhay niya, napakahirap. Walang makain, sasabihin mo may langit, sasabihin mo, Jesus. Tapos yung asawa, lasinggero. Paano mo sasabihin yun sa taong ganon? Paano ipapakilala ang Diyos sa mga ganong sitwasyon? Kaya umalis siya at nag-pray. At binigyan siya ng karunungan ng Diyos. At doon, simula noon, sabi niya, simula noon, yung mga ganong-ganoon niya na naaabutan niyang ganon, may kasama talagang pagtulong. Kung may kakilala siya, o pwede niyo bang matulungan makapag-aral tong mga bata na to? In short, lahat ng problema ng babae, binigyang katugunan ni Yonggi Chu. Ngayon, buong pamilya ng babae na yon, na kay Jesus na. Kaya nga, ang ministry natin, hindi lang siya pwede puro sasabihin mo, mag-pray ka lang, manampalataya ka lang. Kung wala na kang makain tama po ba? Yung mga dadandan mong ganon, tama naman na sabihin mo yon, pero practical life, bigyan mo kahit magkano. May tinapay ka, ibigay mo. May baong ka, sharean mo. Ipakita mo talaga yung concern. Genuine concern and compassion doon sa mga tao na meron talagang dinadanas na impyerno dito pa lang sa lupa. Kaya lumago ang ministeryo ni Pastor Yonggi Chu. Bakit? Hindi lang siya by faith. Sinasamahan niya ng aksyon yung tinuturo niya at pagpapakilala niya sa Panginoong Jesus. May kaparaanan po ang Diyos, huwag kayong mag-alala. Di ba? Totoo. Amen? Ganon yung pag-abot sa need ng mga tao. Tamang sasabihin mo, basta mag-pray lang po kayo. Tama naman yun. Pero kung meron ka rin lang sa abot ng iyong makakaya, baka i-misinterpret nyo ko, ho? Kung meron din kayo, kung wala naman kayo, ay hindi naman kayo pipilitin. Amen. Kung meron din lang kayo, pero pangako ng Diyos dun sa binasa natin sa 2 Korinto, kakabasa lang natin, ang Diyos ang magbibigay o magpapasagana ng kabutihang loob natin hanggang yung kabutihang loob mo sumagana, pati bulsa mo, kasabay nun sasagana para ano? Be-bless ka ng God para makapag-bless ka sa iba. Amen. That's how we reach people.
Kaya talagang ang prayer ko rin personally ay pagpalain din ako ng gusto ng Panginoon. Para kahit yung mga aso at pusa na nakikita ko sa daan na nagugutom, kahit man din sila, kaya kong pakainin. Hindi lang mga tao yung pinapangarap kong mabigyan, pati po yung mga stray dogs, stray cats. Amen. Number 1 pa lang po yun. Number 2. Huwag kayo mag-alala, 3 lang to. Nainip na po ba kayo? Ay, hindi. Amen. Pangalawa, paano tayo makakapag-build ng community? Yung number 1, serve together. Number 2, pray together. Galatians chapter 6 verse 2. Galatia. Sa Tagalog. Galatians 6 verse 2, sabi rito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen? Carry each other's burden, sabi sa English version. Magtulungan po tayo sa pasanin. So, saan natin dadalhin yung ating mga pasanin, yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok? Magtulungan po tayo na ipanalangin po ito at ilapit natin sa ating Diyos. Amen? In that way, yung nagpe-pray tayong dalawa o nagpe-pray tayo as a group na hindi natin namamalayan, nakaka-build na po tayo ng relationship sa isa't isa. We can build harmony. Yun yung sinasabi. Sa atin magsisimula yung community ng Panginoong Jesus. We become closer together when we pray together. We pray together as by 2 or by a group. Di ba? Napakasaya na ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan sa ating mga pasanin. At sa ganitong paraan daw, natutupad natin ang alin? Ang utos ni Kristo. Kung tayo'y nagpapalanginan o nagpe-prayan sa isa't isa. Amen. Kapag may concern ang kapatid, kung kaya mo rin lang, pumunta ka, gawin mo, manalangin ka, or whatever. Pag-pray natin agad. Kahapon, nandun po ako sa Riverside. Dahil may concern po yung mga kapatid natin sa taga-Riverside at hindi pa po tayo tapos, itutuloy po ito sa susunod na Sabado. Nag-pray po kami sa mga tahanan ng mga kapatid natin doon sa Riverside. Ito yung sinasabi, that we need to pray together. We need to serve each other. Kung may concern, may kailangan mo ng tulong ng kapatid, huwag po kayong mahihiyang magsabi at lumapit. No? At tayong lahat, magsama-sama tayo na ipanalangin natin kung ano man po yung concern. Pinanalangin namin yung mga dalawa pa lang, no? Yung dalawang bahay ng ating mga kapatid doon. Bakit? Dahil ang kaaway ay kumikilos. Remember, meron po tayong kaaway. Amen? At hindi po yan nagpapahinga. Hindi rin yan natutulog, ang kaaway natin. Patuloy na gagambalain ka niyan, guguluhin ka niyan. Kung may entry point talaga siya, meron siyang pinapasukan, binibigyan mo siya ng daan, ay talagang manggugulo yan. Pero sabi sa atin sa Biblia, resist the devil and he will flee from you. Amen. That's why we rebuke all the evil spirits sa mga tahan-tahanan. At itutuloy pa nga po natin yan sa Sabado. Ginawa po natin yan after po ng Bible study natin sa mga kabataan doon. Amen. So, napakahalaga na tayo po ay nagpapanalanginan sa isa't isa. Kapag may pinaalala sa iyo ang God, o kung merong kung sino man yung pinaalala sa iyo ng Diyos na ipanalangin, pag-pray mo siya agad. Baka during that time na pinaalala siya sa iyo ng Diyos, kailangan ng kapatid ng tulong. At dahil pinag-pray mo siya, mabilis yung anghel makakarating doon sa kapatid yung tulong na kailangan niya. Amen. Hindi mababalam ng kaaway dahil merong nag-pray sa kanya. Ganun po kahalaga yung nagpe-pray tayo sa isa't isa. Amen. Hindi yung pagka
Maganda naman yun, pag nagsabi, kapatid, pray mo naman ako kasi ganito. Maganda naman yun, pero mas maganda kung patuloy natin inaalala ang bawat isa pag tayo po ay nananalangin. Amen. Alalahanin natin yung pamilya natin na wala pa sa Panginoon. Isama natin sila sa prayer. Yan. O kung gusto mo, magtawag ka ng kapatiran para may kaisa ka sa pananalangin. Amen. Maganda po may kasama sa pananalangin. Ito yung ginagawa din natin dito sa ating pamilya, spiritual family natin na to, that we pray together, we pray for each other. Amen. At tayo po sama-samang nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng nagpapanalaginan tayo, baka, pwede kasi ito dahil nagpe-pray kayong dalawa, baka pwede yung isang kasama mong nagpe-pray, hindi pa lubos ang kanyang pananampalataya, hindi pa lubos ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, pero dahil kasama siya sa panalangin at nakita niya yung pagkilos ng Diyos, doon sa panalangin na yon, magiging lubos yung pagtitiwala niya sa Diyos. Amen? Dahil siya ang makakasaksi kung ano ang pagkilos ng Diyos doon sa panalangin na iyon. Amen. Nakita po natin to. Ganong kabuti ang ating Diyos. Kaya magpanalanginan po ang bawat isa sa atin. Bakit? Meron at merong ginagawa ang Diyos kapag tayo po ay nagpe-pray sa Kanya. At tumutugon po talaga ang Diyos. By the way, ang pagtugon po ng Diyos, yes, no, and wait. Tatlo ang pagtugon ng Diyos. Hindi lahat yan yes. Kaya huwag tayong magtatampo kung may pinag-pray ka sa God, tapos hindi yes ang sagot ng God. Bakit? Meron siyang sarili niyang dahilan. Amen? Na siya lang ang nakakaalam na kung minsan, Lord, nag-pray naman ako mabuti sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? So, hindi tayo dapat magtampo sa God o hindi tayo dapat magalit sa Diyos dahil siya ang nakakaalam ng mas mabuti doon sa pinagpe-pray natin. Amen. Parang nung ako, yung nanay ko, na alam kong hirap na siya, ang prayer ko sa Panginoon, dugtungan mo pa ang Panginoon, ang buhay ng aking ina. Pero hindi nangyari. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung anong mabuti sa nanay ko. Hirap na siya Kailangan ng oxygen. Alam mo yung oxygen na mataas, kada araw, 1.5. Pero pa yung pamamasahe mo para pumunta ka doon sa kung saan lalagyan ng oxygen yung tangki na yon. At alam ng Diyos, hindi masusustain yung pagpapatangke ng oxygen. Alam niyo yun, naintindihan niyo ako, hindi masusustain. Kaya may dahilan ng Diyos. May sarili siyang kaparaanan. Kaya kahit na gano'n nangyari, masakit mawalan ng nanay, no? Kahit kung may matanda na ako, ang hirap mawalan ng ina. Hinahanap-hanap ko pa rin magkaroon ng nanay, magkaroon ng tatay. Kaya sa mga nanay dyan, nakikinanay ako. Nakikitatay ako. Pero hindi ako nagtampo nung hindi tinugon ng Diyos yung panalangin ko. Panginoon, dugtungan mo pa. Buhayin mo pa ang nanay ko. Dahil mas alam niya kung anong mabuti. Mas alam niya kung anong nararapat. Why? Napakataas ng kaisipan ng Diyos na hindi natin kayang arukin. Kaya wala po tayong karapatang magtampo sa Diyos. Dahil naniniwala ako, mas maayos na ang kalagayan niya ngayon. Kung siya'y nandito sa lupa, na nakaratay lang din naman, butot balat, hindi kumakain, kailangan ng hangin. Gano'ng kahirap sa tao yun? Di ba? Yung mga, kung meron po kayong, kung nakaka-relate kayo sa gano'n, yung titignan mo siya araw-araw, halos ayaw mo na siyang tignan dahil sa kanyang kalagayan.
Pero kumain ka. Kahit ano lang. Pag may sakit, tatanungin, anong gustong kainin? Nung walang sakit, di ba? Hindi mo naman bibili ng gusto niya. Tama po ba? Kaya mga anak, kapag buhay pa yung mga magulang nyo, habang buhay, doon mo tanongin anong gustong kainin. Hindi yung hirap ng umuya, hirap ng lumunok, doon mo tatanungin, anong gusto mong kainin? Kumain ka. Hindi niya nakakaya, doon mo pa tatanungin. Habang buhay, habang malakas, habang kaya, doon mo tanungin, anong gusto mong kainin? Nanay, tatay. Doon mo pasayahin yung magulang mo. Dahil isang araw, ang katotohanan na isang araw, mawawala din sila. Amen po ba? Yun yung katotohanan ng buhay nating lahat. Tayong lahat ay mawawala talaga. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Isang araw, mangyayari ang mga yan. Kaya nga sabi, love your neighbor as you love yourself. Yang pamilya mo, kapwa mo din yan. No? Mahalin natin sila habang nandiyan pa. Kung ang magulang nyo ay nasa malapit lang, dalawin ninyo. Huwag nyo nang hintayin na balitaan kayo na may sakit, saka ka lang dadalaw. Abutin nyo na po sila. Habang may panahon pa, habang may oras pa. Amen. So magtulungan po tayo sa pananalangin at uulitin ko, ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay 3, yes, no, and wait. Kung wait naman, matuto tayong maghintay. Wait patiently to the Lord, sabi ng Biblia. Tama po ba? Be still, for I am your God. No, pumayapa po tayo dahil meron tayong Diyos. Kung sinasabi niya maghintay tayo. May pagtuturo ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay. Tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiyaga, maghintay. Kasi ang mundo natin ngayon, napakabilis na. Lahat instant. Amen? Lahat ng gusto natin mabilis. Gusto mo ng kape, o bumili ka, 3-in-1. Tubig mainit lang, may kape ka na. Instant coffee. Gusto mo ng noodles, o papakuluan lang, instant noodles. Gusto ko ng fried chicken, Jollibee, o McDonald's, o kung saan man kayo. Di ba instant na lahat, mabilis. Pero tinuturuan tayong maging mapagpasensya, maging matyaga ng Diyos. Wait patiently to the Lord. Kaya kung ano man po yung pinagpe-pray natin at sinasabi sa atin ng Diyos na maghintay tayo, matuto tayong maghintay. Sabi niya sa Isaiah 60 verse 22, I, the Lord, will make it happen if the time is right. Kapag ito na yung oras, ito na yung panahon, gagawin ko na. Sabi ng Diyos. Amen. Kaya alam niya kung kailan yung panahon na yon. Alam niya kung kailan yung oras na yon. Kailan niya ibibigay sa'yo, kailan niya gagawin sa'yo. Yung kung ano man yung pinagpe-pray natin. Ngayon, minsan, bakit no? Maaaring mapahamak ka doon sa pinagpe-pray mo, kaya minsan ang sagot ng Diyos ay no. Maaaring hindi mo ito ikakabuti, kaya minsan ang sagot ng Diyos sa'yo ay no. Kita po natin yan. Tayo pa rin ang inaalala ng Diyos, kahit na ang sagot niya ay no, dahil ang kapakanan pa rin po natin ang inaalala ng Diyos ay hindi mabuti sa anak ko to. Kunwari lang, you're praying for a motorcycle. Nagpe-pray ka ng motor. Lord, bigyan mo ako ng motor. Kaskasero ka. Palagay mo ba, bibigyan ka ng Diyos ng motor? Kaskasero ka? Naano niyo po, di ba? Lord, gusto ko ng motor. May ano kang driver. Yung pagka nasa daan ka, kala mo kung sino. Di ba may mga driver na ganyan? Kala mo na, bili yung kalye. Baka ganun ka. Kaya, pwede hindi ibigay sa'yo ng Diyos yung hinihingi mo. Tuturuan ka muna niya. Tuturuan ka niya maging humble.
tuturuan ka niyang magpakumbaba, tuturuan ka niya na ayusin muna yung iyong pag-iisip. Kung bakit ganyan ang isip mo. So maraming pagtuturo mo ng gagawin ng Diyos. And that time, kung makita ng Diyos na okay ka na, aba, madali lang naman sa Diyos ang lahat ng bagay. Remember, sabi sa Luke, for God, nothing is impossible. Amen. Kaya kung hindi man po tayo tinutugon ng Diyos, uulitin ko, kung ang sagot sa ating prayer ay no, huwag po tayong magtatampo. Bagkos, ang sasabihin mo, thank you Lord. Bakit? Niligtas mo po ako. Sa kung anumang dahilan ng Diyos, may pagliligtas ang Diyos. O yung mahal ko sa buhay, thank you Lord. Na hindi natugon, hindi mo tinugon yung prayer ko para sa nanay ko. Alam ko na mas alam mo kung anong mabuti sa kanya. Amen. No, pangatlo, share together, Hebrews 3:13. Hebreo po, 3:13. Sabi po rito, Hebrews chapter 3, verse 13. Nakita nyo na? Sabi po dyan, sa halip, magpaalalahanan kayo kada kailan, araw-araw, habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. Nakita po natin to. Magpaalalahanan po tayo araw-araw habang may panahon pa. Para ano? Para hindi po tayo madaya at maging alipin ng ating kasalanan. No? Nakita natin to uli. Pangalawang verse na nagsasabi na may pagtatapos ang lahat ng bagay. Bakit? Sinabi niya rito, habang may panahon pa. Kaya habang meron pa tayo, ito, nabubuhay pa tayo araw-araw, magpaalalahanan po tayo araw-araw, magbahaginan tayo ng ating kwento, maaaring yung kwento mo ay pwedeng makapagpalakas sa akin, or yung kwento ko, pwedeng makapagpalakas sa iyo. Ang testimony ko, pwedeng maging kalakasan mo, or yung testimony mo, maging kalakasan ko. Nakita po natin to? So magpaalalahanan po tayo araw-araw. Share your thoughts. Huwag kayong mahihiya. Wala pong tunay na Kristiyano ang marites. Sasabihin ko sana chismosa. Wala na palang ganong word. Marites na lang. Wala nang ganon sa mga tunay na mananampalataya. Kaya wag po kayong mahihiyang mag-share ng ano ba yung nasa isip nyo, no? Ano yung thoughts ninyo about your life. I-share po natin para nang sa ganon, makapag-pray po tayo sa isa't isa, nakikilala natin ang isa't isa. At magmamahalan tayo isa't isa. Dahil pag nakikilala natin habang nakikilala natin ng tao, naiintindihan natin siya. Tama po ba? Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya maiintindihan. Bakit siya ganon? Pero, ginagawa po natin to para makilala natin ang isa't isa, nang sa gayon, maintindihan natin ang isa't isa. O, wag muna natin kausapin si Jenny, may toyo yan ngayon. O, diba? At least, alam nyo, may toyo si palipasin muna natin yung kanyang yung kanyang sumpo. Huwag muna natin sabayan. Parang ganyan. So nakikilala po natin ang ating mga sarili, nakikilala tayo ng ating kapwa, natututunan nating magbigayan. Tama po ba? Kahit po sa loob ng pamilya, kung galit ang isa, galit ka din. Hindi, di ba? Dapat hindi. Kung galit yung isa, tumahimik muna yung isa. Kasi kung lahat kayo galit, ano na mangyayari? No? Bulkan. Sasabog. Gulo. Di ba? Kaya tinuturuan po tayo. Sabi, magpaalalahanan tayo araw-araw para di tayo madaya. No? At maging alipin ng kasalanan. Dahil kung wala pong nagpapaalala sa atin,
Yan, kung hindi po tayo nagpapaalalahanan sa isa't isa. Anong sabi ng mundo? Anong gamot sa mga taong nakakalimot? Paalala. Kaya yung mga nakakalimot dyan, paalalahanan natin sila. O kapatid, linggo ngayon ha, baka nakakalimutan mo. Ang linggo ay para sa Diyos. Paalalahanan natin. Kahit na sabi nga, ang sabi rito, araw-araw eh. Tayo nga, hindi tayo nagpapaalala araw-araw eh. Linggo-linggo lang eh. Tama po ba? No? Pero ang sabi sa atin dito, magpaalala tayo araw-araw. O kapatid, baka nalilimutan mo, nag-pray ka na ba? Nag-devotion ka na ba? Yan. No? Gawin po natin yung mga yan. No? Magbahaginan po tayo ng kwento natin para nakikilala po natin. At yun nga, maaaring yung kwento niya nga ay meron ka palang maitutulong. Baka yung sinasabi niya, yung nararanasan niya ngayon, naranasan mo na, meron kang maibabahagi sa kanya na ikaw ay nagtagumpay na, masisharean mo siya ngayon. Tama po ba? Or vice versa. Nangyayari po ito sa mga Bible studies na nagbibigayan, nagpapalitan po tayo ng thoughts and stories sa isa't isa. Amen. So nalalaman natin, nakikilala natin ang bawat isa, nakakapagpalakasan po tayo. Kasi sa English version, ang sabi dyan, encourage one another. Sa Tagalog, magpaalalahanan. So let us encourage one another. Sa mga Bible study, nangyayari to, nagbabahaginan tayo. Like yung Bible study last Friday, napakaganda, napakasaya. Diba, no, mga nanay? Naalala nila na tinugon sila ng Diyos, na i-share nila yung kanilang naranasan patungkol sa Diyos. Amen. Ngayon, kung di mo pa nararanasan, antay-antay ka lang. Huwag kang mainip. Yun nga yung wait patiently to the Lord. Anong mahalaga? Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka, makinig ka lang ng makinig na salita ng Diyos para ang pananampalataya po natin ay lumago. Yung Bible study din doon sa youth, sa Riverside, nakakatuwa din. Marami silang gustong malaman, marami silang mga tanong. Mas okay po yung gano'n na nagtatanong kaysa yung nakatingin lang sa'yo. Hindi mo alam kung nakikinig ba talaga to o naiintindihan ba niya yung sinasabi mo o hindi kapag nakatingin lang. Amen po ba? Pero kung nagtatanong, at least alam mo. Yung may interaction kayo, mas maganda. At least alam mo, itong mga tao na to, interesado sila sa Diyos. At yun yung maganda. Hindi kayo bibiguin ng Diyos, mga kabataan, na gustong makilala ang Panginoong Yesus. Hindi kayo bibiguin ng Diyos. Magpapakilala ang Diyos sa inyo. In His own way, magpapakilala siya. Amen. 1 Thessalonians 5:11, sabi po rito, Unang Tesalonika, dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan, inulit lang po, at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. O, yung ginagawa natin ngayon, patuloy po tayong magpaalalahanan. Bilang pangwakas, Romans chapter 13, yan, binibilisan ko na po. Romans chapter 13, verses 8 to 14. Dito po tayo magwawakas sa Roma 13. Umpisahan po natin sa verse 8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ano yon? Ang mga utos gaya na, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat niyong gawin ito sapagkat alam niyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya.
Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Anong sabi? Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon saan? Sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang alin? Ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Pwede po natin itong ulit-uliting basahin sa ating mga bahay kung paano tayo po ay binibigyang reminder ng salita ng Diyos, paano tayo mamuhay ng araw-araw bilang mga mananampalataya. Bakit? Dahil sabi rito sa verse 11, sapagkat alam ninyo panahon na para gumising kayo. Kalabitin mo yung katabi mo, baka tulog na. Gising. Amen. Panahon na para pag ang Panginoong Yesus ang pinag-uusapan, gising ka, hindi ka tulog. Amen. Kasi ang sabi rito, ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit na kaysa noong tayo'y nagsimulang manalig sa Kanya. Kasi nga, lumilipas ang panahon. Kaya yung panahon natin, paiksi ng paiksi. Habang may panahon pa, mga kapatid, lumapit na tayo sa Diyos. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sambahin po natin ang Diyos habang may panahon pa. Dahil ilang beses nating nabasa kanina, meron po talagang pagtatapos. May katapusan ang lahat ng bagay. Bago mahuli ang lahat sa atin, gawin na po natin. Sumunod na tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. At gawin po natin yung tungkulin natin bilang iglesia, bilang bahagi ng Kanyang katawan. Gawin po natin ang ating tungkulin ayon sa pagkakatawag niya po sa atin. Ano yung pinakamahalagang tungkulin na mayroon po tayo? Tayo po ay humayo at gawing alagad ang mga tao. Bahaginan sila ng salita ng Diyos, ipakilala sa kanila ang Panginoong Yesus. Amen. At huwag po natin pagsasawaan. Ang sabi nga, maging matyaga tayo sa pagbabahagi, sa pag-iimbita, maging makulit tayo sa pag-iimbita ng mga tao hanggang sa sila ay manampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Dalangin ko po ay meron po tayong naunawaan sa umaga na to. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos. Salamat po sa mga salita mo. Katulad ng sinasabi sa Hebreo, ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay tabak, magkabilay talim, Panginoon, na sumusuot sa kaibuturan ng aming mga buto at kaluluwa. Dalangin ko, ganun ang nangyari ngayon. Sumuot sa mga buto at kaluluwa namin ang iyong mga salita. Nawala nawa ang mga pagmamatigas ng aming mga puso't kaisipan. Nawala nawa ang pride na meron kami, O Diyos, na ayaw ka naming sambahin at kilalanin. Nawala nawa ang mga maling akala, maling paniniwala namin sa iyo, Panginoong Yesus. Nawa ang lahat ng ito ay naglaho sa pamamagitan ng mga salita na amin pong narinig sa araw na to. Patuloy na mangusap ka sa bawat isa, O Diyos. Magpakilala ka, Panginoon, in your own special way. Touch their heart right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, pagharian mo ang bawat isa sa amin. Nang sa ganon, ang aming pamumuhay sa mundo na to, katulad ng tinuro mo ngayon, Panginoon, mamuhay kami. Mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Mamuhay kami building your community, Lord God.
na maging kaisa kami para mabuo, mapagtibay, maitayo ang komunidad mo, Panginoong Hesus, sa lugar na to kung saan mo kami tinawag. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong mga salita. Purihin ka ng aming mga puso't kaluluwa at ng aming kaisipan. In Jesus' name, Amen.